Hello guys! Welcome back po muli sa aking YouTube channel. At isang mapagpalang araw po sa ating lahat, saan mang sulok ng mundo po tayo naruroon. And kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, ayan, mag-subscribe na po tayo. At huwag po nating kalimutang i-click ang notification bell for more updates. And syempre, huwag din po nating kalimutang suportahan ang ama at founder ng Kalingap, na si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia Matubang, sa lahat po ng K-Boys, Kalingap Partners, Kalingap Legit Reactors, mga ambassador at ambassadress, ayan, support din po natin sila. So, ayan, for today's video is ito po ay nakuha po natin sa YouTube channel ni Kalingap Tata. Ayan, sa hindi pa po nakapag-subscribe kay Kalingap Tata, ayan, ito po yung kanyang YouTube channel. Ayan, pwede po natin siyang i-subscribe. And click na rin po natin yung notification bell para updated tayo sa mga charity uploads po nila. And ito po is tungkol po sa isang dalaga or dalagita, no? Siya si Lyra, 16 years old, at siya po ay nakilala nila bilang nagtitinda po siya ng takoyaki, no? And ayan, dahil sa nagutom sila, ay naghanap sila ng makainan, din nakita po nila ang isang bahay na kung saan may nagtitinda or nagluluto po ng pagkain. And then, doon po sila kumain and kinausap nila and kinilala po siya. So, para mas makilala natin si Lyra, ayan, panoorin po natin yung video para malaman natin kung ano naman po ang kwento sa kanyang buhay. Luto ng takoyaki, oh. Kaya nga. Ilan ba kayo magkakapatid dito, ano? 5 po kami. Namatay na po yung 2. Namatay. Ano ginamatay? Yung pinakapanganay po, since nung pinanganak po siya, namatay na po siya. Then yung pangalawa po, yung pangatlo po, is may sakit po siyang TB tsaka po pneumonia. Hindi na rin po kinaya, kaya po. Ilan kayo magkapatid ulit? 5 po. 5. Pangilan ka? Bunso po ako. Ay, bunso. Opo. Bakit kaya pag bunso mga... Grabe din pala, hindi na pala kayo kumpleto, ano? Opo. Mahirap na, Kasi mo natin siya. na pinagdaan yung buhay dito, ano? Yung pong mga time na walang-wala na po kami and po yung, lalo na po yung na-hospital po yung kapatid ko po, tsaka po ako. Hirap na kayo. Opo. Mga time po na walang-wala na po kami. Lalo na po nung nung po na-hospital po ako. Ay, hospital ka? Bakit? Bakit ka hospital? Yung, May sakit ka rin? opo. Yung po kasing time na way back 2025 po, nung October. Akala ko po normal lang po na bukol yung nasa ulo ko lang po. Siya? Opo. Tapos po hanggang po sa hindi ko po namamalayan na lumalaki na po yung buong ulo ko. Tapos po nung pagkagising ko na lang po ng kinaumagahan, sobrang manas na po yung buong mukha ko, tsaka po hindi na po talaga ma-recognize yung mukha ko. Sakit din para sa Lyra. Yun po, nung pong na-hospital po ako, sobrang laki din po ng gastos. Laki na gastos mo. Opo, kasi po private na po kami nagpunta nun kasi po wala na din po hindi Ano na po. pangalan ng sakit mo? Di ko rin po alam po at nalimutan ko na din po. Anong taon yan? Bago lang? Opo, nung 2025 lang po. Ito po. Ito na po yung itsura ko. Ay, ito. Opo. Dito sa kabilang mata mo. Opo. Yung buong po na ito. Buong mukha mo. Opo. Namaga. Mm-hmm. Halos ilang araw din po kami. Ilang araw kayo dun sa hospital?
Ano lang po, parang 4 po or magpa 5 days. Kaso po, yung bayarin na rin po ay halos parang 1 month na din po. So malaki na gastos nyo. Ano lang po kami ng PhilHealth po, tsaka po naghingi na rin po ng tulong. At hindi rin po kasi kaya ng budget po. As in, ano talaga yung mukha mo na? Tapos Ano talaga? po, nung nakauwi naman po ako, mahirap din po kasi po, ano din po yung buhok ko po, hindi na po din talaga na balik po. Ano po, para pong kada ganun ko po ng buhok, naglalagas na po siya. Ay, naglalabas. Opo. Kaya po, sobrang nipis na po ng buhok ko, tsaka po, sobrang iksi na din po. Hindi kaya ano yan? Cancer sa ano? Hindi ko rin po alam kasi po, last na check-up ko po, nagbigay po sila ng medicine. Kaso po, hindi ko na po yung tinuloy kasi po, hindi rin naman po siya nagwo-work sa akin. Kaya po, hinayaan ko na lang po. Pero walang sinabing doktor kung Wala po. ano yung sakit. Wala. Walang sinabi. Wala. So pero may iniinom kang gamot ngayon? Wala na po. Ah, wala na? Buti na wala siya. Opo, kasi po nung pagka-uwi ko po dito sa bahay po, ano po, nagbigay pa po sila ng ng reseta ng gamot para po maghilom po yung mukha ko. Ah, Kaso- my God. Opo. Tapos po pagkabalik ko po doon, nagpa-follow up, check up po ako. Nagbigay na naman po sila ng panibagong reseta ng gamot. Oo. Tapos po, good for 3 months po dapat yun. Kaso po, hindi ko na po naituloy kasi po wala din po talagang pera. Tsaka po, hindi rin po nag-work. Kaya po, hindi na din po nagtuloy. Yung pong gamot na nireseta sa akin for 3 months is para po yun sa paglalagas ng buhok ko po. Kaso nga po, yun po. And nirecommend na din po ng doktor na magpatingin daw po ako sa derma. Kaso po, di na din po ako nakapagpatingin kasi po wala na din po akong pera pang pa-check up. So it means, papuntahin ka si derma para malaman bakit naglagas yung buhok mo. Opo. So minsan ba naisip mo pang natatakot ka ba sa mangyari sa'yo sa sakit mo? Opo. Kasi po, syempre po, gusto ko pong makatulong sa magulang ko po and gusto ko pong maranasan nila yung bilang anak po nila. Gusto ko pong i-spoiled ko po sila. Ganun po. So natatakot ka baka kung anong sakit at saka Opo. marami ka pang pangarap sa magulang mo. Anong pangarap mo sa kanila? Pangarap ko po sa kanila is maging maayos po yung buhay namin and mapatayuan ko po sila ng bagong bahay, ganun po. Gusto ko po magkaroon po kami ng sariling bahay, hindi na po kami magrenta or kahit po sana, kahit lang po maliit na bahay na ang maipatayo ko po. Okay na po yun. Tapos po maibigay ko lang po lahat ng pangangailangan nila. So napakalungkot ng buhay niyo kasi dalawa na yung namatay na kapatid mo at saka ikaw may sakit pa. So naisip mo ba na baka mangyari din sa akin yung nangyari sa dalawa kong kapatid na yung ganun na ano ko ng sakit? Di ba naisip mo yun na baka Ay, tinatagan ko lang po yung loob ko po. Opo. kasi dalawa nang namatay na kapatid mo o ikaw nagkasakit naman. So nilakasan mo na lang yung loob mo. Opo. Tsaka po, always pray lang. Kaya pinagpray mo na lang. Nanalangin lang po ako na sana po gumaling na. Pero wala ka naman naramdaman na ngayon na kumbaga yung dati na Wala naman po. Pero po, ngayon po is parang mababa po yung stamina po ng katawan ko po. Tsaka kasi po, masyado na rin pong pag sa stress po. Ah, Opo. minsan na-stress ka.
siya kaisip ng sakit mo, gano'n? Tsaka po sa mga schools na din po. School work. Busy ka din. Opo. Ganun. Parang nagsabay-sabay na yung Opo. isipin mo sa problema mo, sa sakit mo, sa financial, gano'n. At saka sa ano pa, sa school. Opo. Ano bang ano mo sa school? Yung ano ba yung ano mo doon? Yung kumbaga ano bang talent mo? Yung ano mo sa school? Yung Sa, sinasalihan mo? sa school po, minsan po nasali po ako sa mga pageant po ng... Sumasali ka sa pageant? Opo. Totoo? Opo. Sino naman hindi sasali sa pageant? Ang ganda po na pa naman ni Lyra. Oh, grabe. Sobrang ganda niya. Oh. Sobrang ganda ni Lyra. Artistahin po mga kalingap. Bukod sa pagpapageant, ano pang talent mo? Nakanta din po. Siya, kumakanta ka? Opo. Wow, ang galing. Sige daw. Sample daw. Kung magaling ba talaga si Ate Lyra kumanta. Anong gusto niyo pong kanta? Yung nasa ano mo lang, yung paborito mo, anong, ano. Grabe, bukod sa pagpapageant, ano din pala, may talent pala sa pagkakanta. Pero, sa mga talent at mga kalingap, grabe pala ang pinagdaanan niya, nagkasakit pala siya. Akala ko, ano lang, yung parang normal lang, namumuhay siya, yung parang walang sakit, pero ngayon ay nalaman natin na may sakit pala siya. So, pwede mo kami bigyan ng sample? Yung paborito mong kanta? I've never dreamed, 'cause I always thought that dreaming was for kids, just a childish thing. And I could swear Oh, ganda ng boses. love is just a game that children play, and no more than a game. Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Wow, Arjun, ang galing! Grabe, galing ko na to. Grabe, ang galing. Serve niya ng tulong. Oo. Sana ako ito, ito yan. Kunti lang ito, Ate Lyra, sana makatulong ano? Oo. O, Ate Lyra, tanggapin yung 2,000 pesos. Malaki na po ito. Ano masabi mo, Ate Lyra? Deserve mo yan kasi napakasipag mo, napaka-talented mo. Anong masasabi mo na dumating sa buhay mo ang Team Kalingap ngayon, di mo inasahan. Sobrang thankful po talaga kasi po makakatulong po to sa akin. Makakatulong po sa pag-aaral ko po. Sa financial mo. Opo. Mm. Lalo po, hirap na po talaga kami. Kasi po si ate po nag-aaral pa po, and ako naman po is grade 12 po. Kaso po, kung pagka-graduate ko naman po ng grade 12, nag-aaral pa si ate. Para pong mahirapan din po sila mama. Kaya po, nagbabalak po sana ako na magtrabaho muna bago mag-stop? Opo, bago po mag-aral ulit ng college. Kasi di kaya po pagsabay kaya, yung hindi po kaya. kayong dalawa magka-college. Opo. Sa nursing, anong school? Kahit lang po sa Mabini, Sa okay na Mabini. po. Opo. Kasi sa Mabini, mahal din ang tuition dyan eh. Opo, sobra. So, pero may may option ka. If ever na hindi ka makaano sa Sa Mabini po. hindi mo yung nursing sa Mabini, mag-education ka na lang. Opo. At magtitake ka ng Opo. ng board exam. Mhm. Kasi pag nakapasa ka, Pag nakapasa po ako, mag-aano po ako ng college sa so education, po. Opo. kumbaga scholar ka. Opo. Pag napasa mo yung exam. Mhm. So, ayan. So, sana matupad mo yung pangarap mo, Lyra. At salamat din na nakilala ka namin. Hindi ka na maano ng sakit mo ulit. Kasi mahirap pag nagkasakit, Sobra po. Tapos nawala yung ganda mo eh. Kasi
talagang, anong tawag dyan, namamaga yung mukha mo? Sobra po. Maga po itong buong mukha ko po. Oo. Mula po dito sa may hanggang sa ilong ko po. Tapos po hanggang batok. Ah, dito, Opo. nagkaroon din? Mm. Sus, Diyos ko. Ano? Kasi lahat ng mga tinutulungan ko may mga sakit din eh. Sobrang ano din po at ang hirap din po kapag po nasa ospital para pong bababaliw. Kasi po, Kasi mahirap din pag nasa ospital kasi mm, lahat ng doon may mga sakit din eh. Di ba? opo. Tapos po, ang lagi lang pong katapat ay yung pong mga pasyente, tsaka Oo. po yung pag nakatingin po sa kisame, puro ilaw po ng ospital. Oo nga eh. Puro maririnig ko lang po yung mga ingay sa ospital. Kaya po, sobrang nakakaano din po. Kaya nga si Ate Mona, ano si Ate Mona? Yung may sakit na cancer. Opo. Kaya nga ayaw na mag-hospital eh kasi natatakot siya. Opo. Natakot siya mag-hospital. Kaya po, ganun din po ako kasi po, kung magpapacheck up po ako, baka po may mahanap na naman po na iba na sakit, edi baka po ma-confine na naman ako. Eh wala na po kaming pera pang Yan ang problema pag walang pera, ano? opo. Sobrang hirap po. So hindi pa pala na ano yung sakit mo? O ano? Hindi pa po. Pero po, nung na-CT scan po ako, para pong ang nakita po doon is ano po, may tubig po yung buong ulo ko. Ah, siya! Opo. Nako, may tubig. Opo. Sus, Diyos ko. Doon sa loob ng ano mo? Mhm. Ay, Diyos ko. Huwag naman sana, Lord. Tama yung ano mo. Lakasan mo ng loob mo, ano? Opo. Ate Lyra, magpari ka lang. Sana hindi maano, abot sa ganyan niya. Maano pa yung sakit mo? Ano? Ano na lang, alagaan na lang po yung Nakakatakot naman. Kakaano ko lang kay Ate Mona, kakalibing lang. Ayun, may bago naman tayong tinutulungan na may sakit. May tubig pati sa ano doon niya, may tubig dito. Dito na ano. Ano sabi ng ano, doktor? Matatanggal ba yun? ano lang po, nung na-confine po nila ako, tinuturok-turokan na lang po ako ng Tinukturok-turokan ka? nung ano po, sa ano po, swero po, inaanohan po nila ng antibiotic. Ah, antibiotic. Opo. So, ayan po guys, napanood po natin yung video. Is sobrang nakakalungkot kasi sa likod ng kanyang mga pangarap, sa madami niyang pangarap para po sa kanyang pamilya, no? Siya po ay may sakit na ganito, no? And talagang nakaka-touch naman po or nakakaawa po yung kanyang kwento, no? Kasi ayun, pangarap niya maging nursing at yan, kung hindi po kaya ng kanyang mga magulang is no choice siya kundi may choice naman po siya na magiging teacher if ever na hindi po kaya ng kanyang mga magulang. And ayun nga lang is talagang nahihirapan nga po sila sa financial, lalong-lalo na sa financial. Lalo pat siya ay may sakit, pati po yung kanyang kapatid is nag-aral din po. Kaya medyo nahihirapan po talaga sila. And wala din naman pong mga works yung kanyang mga magulang. At the same time, sila din po ay nangungupahan ng bahay. Kaya sobrang napakahirap po para sa kanya na parang hindi niya maabot or hindi niya ma-achieve yung pangarap niya na maging nurse, no? Pero yun nga is wala naman pong imposible kung magdasal lang tayo or magdasal lang para po sa or magdasal lang kasi hindi natin alam. Malay mo biglang may tutulong sa kanila or biglang may darating na blessing para po sa kanila, no? And
si Lord lang ang nakakaalam about dyan. And kung narinig nyo yung kanyang sakit, no, nung una is medyo hindi pa niya alam. Pero parang nung pa-end na po yung video, doon niya na po naalala yung kanyang sakit last time na siya ay dinala sa hospital, no, yung parang nagtubig yung kanyang may tubig daw yung kanyang ulo, no. Kaya siguro yun ngayong namamaga or lumalaki yung kanyang ulo at namamanas yung kanyang mukha, gawa po ng siguro yan yung tubig na yan na sinabi niya. And ayan nga po is sobrang nakakalungkot ang kalagayan niya kasi hindi mo talaga ini-expect. Kung nakikita mo si Lyra is talagang parang wala talaga siyang sakit. Hindi mo alam na meron siyang ganong sakit, no? Kasi akita mo siya is normal lang siya, wala kang makikita talaga na ano, no? And nagtitinda pa rin siya para po sa kanyang mga allowance, para po sa kanyang mga bayarin sa school, no? And napakasipag siya kasi kahit nag-aral siya or kahit na ano is gumagawa siya ng paraan para magkaroon siya ng pang-allowance, para matulungan niya yung kanyang mga magulang, no? Parang siya na rin po yung nagpapaaral sa kanyang sarili kasi sa pagtitinda po niya ng takoyaki, ayan, nairaraos niya naman po yung mga bayarin niya sa school. Kaya sobrang napakasipag po si Lyra. At ayan nga po guys, ito lang po yung ano natin, yung maitulong natin sa kanya is yung ipag-pray po natin siya, isama po natin siya sa ating dasal na sana po is gagaling na or mawawala na yung kanyang sakit para po matupad niya po yung kanyang mga pangarap, or sana din po is meron din pong may mabubuting puso na tutulong para kay Lyra, no? Para matupad niya po yung kanyang pangarap sa buhay at mga pangarap niya po sa kanyang pamilya. At ayan, ito po ang unang part ng ating video para kay Lyra. So atin pong abangan ang next update po para sa kanya kasi nangako naman po si Kalingap Tata na sana this is not the first and last na magkikita sila. And for sure naman po is eto po ay i-visit po ni Kalingap Tata. Ayan, abangan po natin. So ayan, maraming salamat po. Bye-bye and God bless.